Alright, good morning. So wala akong magawa, kaya tuloy-tuloy lang yung video ko sa pagbigay ng aking opinion sa mga bagay-bagay. So, ayan, ito na naman ako. And for this video, pag-usapan natin yung nangyaring plenary session kahapon, yung 20th plenary session ng Senate. So, September 15, 2025. Sa mga hindi nakapanood, it was very interesting from the start to finish. And siguro sa mga recent sessions ng ng Senate, ito yung talagang I must say entertaining, pero not in a fun way. Parang if you will try to analyze yung nangyayari, you'll just be amazed. So, let me get into it. So, bakit ko ba nasabing entertaining? The minority bloc or minority group, para silang para silang yan, yung Philharmonic Orchestra ng ng Pilipinas. The way that they did Soto yesterday was very dirty and pretty much orchestrated. So, basically, sunod-sunod yung atake nila kay Senate President Soto, and how it was layered, it was really good. So, may mga bait, and then Soto, unfortunately, nakagat niya yung pain. So, it was straight up yung minority completely tried to paint yung credibility niya or leadership niya sa Senate President in the wrong way. So, kung hindi hindi naman lahat ng minority nagsalita, but halos lahat sila nandoon. So later I'll provide yung yung insight ko for each minority senator na nagsalita. So of course alam naman natin na bago pa lang si si Tito Sen sa posisyon bilang Senate President, of course natural na he will try his best sa mga actions niya to put him in a good light, no? Siyempre, ganoon naman pag may bago ka sa posisyon, magpapakitang gilas ka in a way. Right? Siya rin naman ang nagsabi sa kanya na hindi muna niya kakalabanin yung Senate, yung House. Kasi bago pa lang siya. So gusto niya muna na makipag sa kanila, parang kasundo kaysa awahin agad, lalo na kung salungat sa gusto mangyari ng Senate, yung gusto mangyari ng House of Representatives. Pero eto, so yun yung siste. So pinalitan niya si Cheese, yung dating majority naging minority. Ngayong minority na sila. Siguro they did not like how that Cheese was replaced by Tito Sen, and yung mga actions ni Tito Sen when he got appointed as the Senate President. So, let's start with what happened sa plenary session yesterday. So, unang tumayo is si Senator Robin Hood Padilla. Side comment lang, no? Being called Robin Hood sa Senate was really cool lang. Parang angas-angas lang talaga. Anyway, diretso agad si Senator Robin Hood, no? Sa banat niya. Sabi niya parang yung gist ng speech niya is bilang Senate President daw, dapat daw si Soto mismo ang nagbigay ng si Soto nagbigay dapat siya ng statement niya sa balita about sa bad finger gesture ni Robin Hood during Lupang Hinirang. Parang the way he was saying it,
he's trying to pin na as parang kung ikaw yung Senate President and alam mong nagrabyado yung yung isa sa mga senador mo, dapat magbigay ka ng statement mo, or the Senate itself should have combated kesa inayaan yung team pa ni Robin Hood yung kumalaban. What Soto did naman is he explained na he did not give an actual statement, pero one of the interviews sinabi niya na dapat suriin muna bago magsalita yung mga tao, or bago mag-comment, or bago maglabas ng pahayag, lalo na yung mga media. Pero yung punto ni ni Robin, it was dapat si Senate President ang nag-start. Bilang Senate President daw, he could have defended Robin Hood Padilla, lalo't alam naman niya. And alam naman nilang lahat doon sa loob na walang isa sa Senado na nagagawa ng kababuyan para sa gobyerno. So, when he said that, initial reaction ko parang, bakit naman? Pwede ka naman magsisi ng iba. Why Tito Sen? Pero it makes sense din na dapat yung presidente ng grupo nyo could have defended, one of the personnel inside. So, it makes sense too. Pero for me, may mga different chair. May mga different kayong leader on certain situations, on certain aspect. And unfortunately, si Robin Hood Padilla din yung chair na pwedeng mag-address doon sa sa gusto niya mangyari, which naman ni Senator Zubiri, ni Majority Leader Zubiri at the end ng speech. So dito ko na nasabi kung ba't orchestrated, no? So the moment that Robin Hood ended, tumayo naman si Senator Bato. So yung kay Bato I would say was really good. He spliced yung interview ni Tito Sen kay Christian Esquerra last Friday ata. And basta yun itong weekend. And doon kasi nabanggit niya na yung mga trolls tinatawag siyang tuta. And then siguro may nabanggit kasi siya doon about na gimmick daw ng minority to make it look like na tuta siya ng mga Romualdez. Pero they tried to paint it that way kasi yung last na nag-usap sila about dun sa movement ni Bryce from PNP custody to yung decision ni Tito Sen na dalhin siya sa PNP custody. So from there, parang pinipaint na nila na bakit tayo sumusunod sa house. So, pinalabas na nila nun na hindi naman nila binanggit yung tuta mismo, pero that's how they're trying to paint it, na sunod-sunuran si Tito Sen Romualdez. So, yung punto ni Bato is hindi daw tama na pinalabas ni Soto na parang yung minority black mismo ang nagbanggit na tuta siya. And at the same time, may binanggit kasi doon mamatay kayo sa konsumisyon, parang ganun. And it's not directly towards him, but it was directly towards the troll. So if you really watch yung video, you would understand na hindi naman para sa kanila yon, sa mga senador. And sabi naman ni Tito Sen at the end, not on the interview pero dun sa sa speech niya later on, sabi naman niya na it was his opinion. So if nasaktan ka sa opinion, sorry, and because that's his opinion. So of course may kanya-kanya namang opinion. Parang ito, what I'm trying to say is my opinion of what happened sa plenary yesterday. So but anyway, parang pinalabas ni Bato na Tito Sen was unfair, and ginamit pa niya yung noontime show. Parang hindi daw noontime show yung Senate para gumamit ng mga salitang gimmick. But he used it outside of the Senate, and it was on an interview, giving his opinion on things. So, yun ulit, kinonekta from Robin Hood,
what Robin Hood said, not not protecting the Senate members. And similar sa gustong i-point out ni De La Rosa, so parang step 2 ng orchestra, di ba? So parang ito, piano, tapos nasa violin na tayo. Tapos na, next naman si Senator Alan Cayetano. Ito naman, procedural yung pag-atake niya. So, tinira niya yung naging desisyon ni Soto na ibalik si Bryce Hernandez sa Senado after the hearing na nangyari the same day. Ang tanong niya, bakit ginawa ang desisyon na yon na hindi man lang daw dumaan sa malinaw na proseso wherein pag-usapan ulit nila sa Senate. Kasi daw para sa kanya, dahil nagkaroon ng plenary discussion and pag-diskusyonan ng lahat na, ilagay na lang natin siya sa Pasig City Jail. Pasig ba yun? Basta sa City Jail. Kasi malapit naman sa Senate. So, yun yan. And then, suddenly, nung nag-request ulit si Bryce na, sige sa Senate na lang ako dalhin, sumunod na naman si Senate President Soto. Ang dahilan naman niya, bakit siya pumayag na, sige sa Senate na lang ulit, kasi nga, yun naman yung gusto ng minority the day before. Or, the week, parang yung previous discussion nila. So, in his said, parang okay, edi mas maganda kasi nga yung minority ko gusto naman na sa Senate sila. So, what ended up happening is, nung nag-decide siyang ganun, sinabi na naman ni Alan Cayetano na, bakit ka nag-decide ulit ng ganun? Samantalang nag-discuss na tayo sa plenary last time na, na tawag dito na sa city jail na lang siya. So ngayon babalik na naman sa Senate. Though hindi naman daw niya questionin kung yung na ibalik si Bryce sa Senate, di naman daw niya pipigilan, okay lang naman daw sa kanya 'yon. Pero hindi na naman daw nasunod yung rule. So targeting again Senator Soto's decision making. Pero in favor pa din naman yun sa kanila in a way. Ngayon naman, si Senator Marcoleta nagsalita. Si Congressman turned Senator. Ang angle naman niya is sa witness protection. Parang kasing one of the interviews ni Tito Sen, nabanggit niya na part of the Senate or one of the people sa Senate sa majority is parang kini-question yung affidavit ng Discayas. And Marcoleta was trying to defend himself kasi parang pinipaint daw na siya yung nag-edit ng affidavit or pinoprotektahan niya yung mga Diskaya. Wherein kaya lang naman daw niya gustong mapunta sa witness protection yung dalawa is concerned siya sa security ng mag-asawa. So, sabi niya yung mga Diskaya daw, hindi naman daw kailangan magbalik ng pera. So, biminanggit kasi yun nung Remulla, yung Secretary of Justice. So, pinipilit nila na pwede pa rin mag-state witness. Kasi nga, ang purpose naman nila is to isiwalat pa yung mga nalalaman nila. Pero kasi, hindi na, for me, hindi na credible yung Discayas Kasi, una, limited lang yung information na binigay nila. And based dun sa interview nung attorney nila recently, na yun lang yung hiningi nung Blue Ribbon Committee. Ang hiningi lang ng Blue Ribbon Committee headed by Marcoleta is from 2022 to recent. So, hindi included yung 2016 or 2012 to 2022 kung kailan sila nag-start ng operation hanggang sa yumaman sila. Tapos, kung kailan tayo nasa current. So, yung current lang na administration yung pinahingan nila ng statement about. Kaya hindi mo masisi siguro yung ibang senador to question yung move ng Blue Ribbon Committee at that time. And similar to that, hindi din nabigyan ng copy of affidavit lahat ng senators when it was made na by the Diskaya. So, that's why merong question na baka edited or was made not to really give the whole truth of things. So,
Yun yung yun yung siste. And tinatry, hindi man tinatry, pero Marcoleta is defending himself on his actions. Um, of course, he has the right to do that. Pero wala na eh. Kitang-kita naman kasi na ng buong Pilipinas na what they tried to do dun sa first 3 hearings was really to pin everything sa current administration. Wherein the Discayas has been operational from 2012 and yumaman sila from 2016 to the 2020 to 2022. So, sabihin natin, di natin alam kung malinis yon yung 2016 to 2022. Pero, for you to be multi-billionaires and to earn those luxury cars, it means na yumaman ka na sobra sa time na yun. Di ba? Yun lang naman. Pero kung di mo investigahan yun, that's really questionable. So, tinarget na naman ni nung minority yung yung leadership, yung credibility ni Soto. Kung binugbog talaga siya and if you notice yung pattern, talagang nakatahi to really make Tito Sen look bad. Tapos, of course, lastly, sa kanilang nagsalita. Ang nagsalita din si Villanueva pero parang onti lang naman. I don't listen to him kasi masyado kasi sobrang drama niya eh. I don't know why he's that way. Pag nag-speech siya, talagang kulang na lang umiyak siya eh. And siguro that's how he tries to get yung masa. Pero for those people na logical or people na really thinks about the situation, it won't matter. Yes, na siguro na bigyang dumi yung pangalan niya dahil na-mention siya and wala pang patunay and he's trying to clear his name. But for me, hindi na makakatulong yung pagdrama eh. Kasi galit na yung taong bayan eh. Hindi na makakatulong yung madrama ka eh. You need to give assurance that you did not do anything and at the same time, show proof na hindi. Pero so far kasi, may mga picture siya with D. Alcantara, tapos sabi niya hindi niya kilala, first isang beses niya lang daw na-meet sa buong buhay niya, pero may picture sila na nasa bangka, yung mga ganong system ba. So, may plea kay Senator Villanueva is to not to be dramatic na siguro sa mga speeches niya. Kasi it won't work. And then lastly, Senator Jinggoy. Pumasok si Senator Jinggoy Estrada. So, ako naman, ito yung pinaka nakakatawa for me. Pero nakakaduda rin at the same time. Sinabi niya ulit na kahit sino pwedeng madamay sa issue. Tapos, binanggit din niya na wala naman daw security si Bryce nung nasa PNP custody. So kahit sino daw pwedeng kumausap sa kanya. So di daw nila alam kung sinong kumausap sa kanya. Pero based sa report during his stay sa PNP custody, meron silang list ng mga nag-visit and it's mostly just the family members and yung attorney niya. So binabato nila indirectly kay Soto na he's not trustworthy. Paano siya magiging guarantor ng accountability sa lahat. Pero ulitin ko lang, no? Out of everyone na nakaupo sa Senate, Jinggoy is the least credible pagdating sa being trusted. Kasi he still has his corruption issue. Kaya medyo ironic, no? Na siya siya yung kume-question, no? Sa decision ng Senate President natin. Pero of course, hindi natin siya masisi. Nasa minority siya. He's trying to protect himself too. And he sees that Senator, with the current actions of Senator Soto, he's not protecting him, but he's protecting Bryce na as if it's a state witness. Pero if you think about it, he was just asking. Alam mo, I mean, humihingi lang naman ng
tulong yung Bryce na maging safe yung buhay niya. Pero wala naman nagsasabi sa kanya na ilalagay siya as state witness, wala naman nangako sa kanya. Unlike doon sa Diskaya wherein pinangakuan siguro si ni Marcoleta na alam mo yun, na gawin kang state witness if you spill yung mga kilala mo o yung mga nalalaman mo. So, ayun lang. So, kung susuriin natin yung pagkasunod-sunod, so, si Robin Hood, image, moral question. Si Bato naman, yung respeto, credibility, Cayetano, yung pagsunod sa rules. Tapos si Marcoleta, yung narrative of shifting yung sa witness protection. So, if you think about it, pag pinagsama-sama mo, bawat isa may sariling tema, and magkakasunod talagang, hindi mo, if you watch it kasi yung end statement nila, it really connects to the next person who will speak. So, ibig sabihin, pinag-aralan nila yon kung paano nila atakihin. It was really coordinated. So, nangyari naman, Tito Soto, di naman siya nagpaapi. Tinulak siya na sagutin isa-isa yung mga patungkol sa mga issue sa kanya. And for me, he was able to answer those naman. Pero, of course, sa minority bloc or sa mga fans sa followers ng nasa minority, it's not enough. Pero I want everyone to think sana mas open as possible. If Tito Sen is the tuta ng Romualdez or tuta siya ni Speaker Romualdez, bakit under custody pa din ng Senate si Bryce? And bakit tutuloy pa din yung hearing ng Senate sa Blue Ribbon Committee? Right? Bakit pinupush pa din yan? So, yun lang. Those are my 2 cents. Malinaw yung session kahapon. Hindi lang basta palitan ng opinion. Isa siyang coordinated effort ng minority para ilagay sa hot seat yung bagong Senate President. And kung ganito yung simula pa lang ng termino ni Tito Sen, matindi-tindi yung magiging laban sa Senate. Kasi for sure, the majority people will not di lang nila hayaan na ganun na mangyari sa mga susunod pa nilang sessions. So I'll just watch, ma-entertain ako ulit, I'll enjoy it and I will share my opinion sa inyo. Maraming salamat sa mga nanonood, sa mga tumatapos ng video. Sa mga hindi naman, okay lang kasi rant ko lang naman to. Yung next video ko kung hindi tungkol sa senador, doon tayo sa mga congressman. Yung mga congressman kasi natin, Diyos ko, sakit sa ulo. Ano na dun yung majority, ano na siya, Zaldi cooperatives na yun Parang yung mga kongresista natin, di mo alam kung bakit takot na takot sila na ilayag yung pangalan ni Zaldi ko wherein everyone is pointing at him. And yun lang. Sa video ko susunod about that. About sa opinion ko sa mga kongresista natin. So, thank you for watching and that's it for my video for today.